today ang pinaka-iconic sports bike sa entry-level category. Yan po ang 150cc category. At dalawang brand po dito sa Pilipinas ang napakaraming followers o mga talagang solid na bumibili itong mga units na to. Well, ito pong ating pagkukumparahin. Ito po ang 2021 Honda CBR 150R. At ito namang paparating na sa atin sa Pilipinas, ang bagong YZF R15M version 4.0 mga idols. Again, Boy Salabarria po, subscribe na kayo sa channel natin at i-hit nyo po yung notification bell at pindutin nyo yung all button para lagi kayong notified sa ating mga future video updates. Again mga idols, itong ating CBR 150R ay available na sa Pilipinas at may presyo yan ng 159,900 pesos. So yan po, napakaangas, napaka-forma nang ilabas to sa Pilipinas. Talagang naging sikat din siya at marami po ang bumili nitong unit na to. Well, ito namang paparating sa atin ang YZF R15 version 4.0. Marami rin po nag-aabang dyan. At ngayong buwan po, Marso, yan po ilalabas na ng Yamaha Motors Philippines. Ang presyo po nitong R15M 68 World GP Edition 193,500. Ngayong Marso, ito lang po ang ilalabas na color niyan. Tingnan po natin ang specs ng CBR 150R. Pagdating po sa engine, yan po ay may 4-stroke, 4 valves, liquid cooling po yan, at of course, double overhead camshaft po yan. Yun po yung kanyang ahead dito sa ating YZF R15. And syempre, meron siyang 6-speed manual, 149.5cc displacement. Of course, ang technical features po na meron itong ating CBR, meron siyang assist and slipper clutch at meron siyang bank angle sensor. Yan po ay isang astig na safety features na meron po sa Honda CBR 150R. Mga idols, maximum power nito 17.1 HP at 9,000 RPM, maximum torque 14.4 Nm at 7,000 RPM. Maganda rin po ang ating performance para dito sa CBR 150 na to. At kung titignan po natin yung kanyang average or approximate top speed nito, 135 to 140 km per hour. Ganyan po siya kabilis. At isa pang sa kagandahan nitong CBR 150R na yan, pagdating sa fuel consumption, matipid din ito, no? 41.5 km per liter. So, para sa akin, itong CBR 150R na yan, talagang sulit din at solid din ang performance niyan. Pagdating po sa design nitong ating CBR 150R na yan, hinango po nila yan sa MotoGP Fireblade 1000cc nila na motor. Of course, napaka-astig at napaka-forma, very aggressive. Yung kanyang mga lightings, lahat po yan full LED po ang ginamit ng Honda dyan. Of course, napaka-astig niyan. Mas illuminated at bright ang ating mga daan pag yan po ang ating gamit na ilaw. Mga idols, other specs po nito. Tingnan po natin yung kanyang front suspension. Naka-inverted forks po yan na Showa SFF BP. 41mm ang sukat. Of course, pagka ganyan ang inyong gamit na suspension, talagang super ganda ng laro niyan. At yung kanyang likuran, naka-monoshock po yan with a swing arm. So, ganun po kaastig din to. Yung handling at agility nito, sigurado po na magugustuhan nyo. Of course, ang ating Honda CBR 150R, gumamit po yan ng mga disc brake sa harapan at sa likuran. Pareho po naka-hydraulic disc brake po yan. Pedal disc po yung kanyang design sa harapan at meron siyang 2-piston Nissin caliper. Ganong kastig, branded po ang kanilang ginamit na caliper dyan by Nissin. Sa likod, ganun din po ang kanilang ginamit. Pedal disc din with a single piston Nissin caliper. So mga idols, kung tatanungin po nyo kung bakit walang ABS to, of course, ang ating CBR 150R ay hindi po equipped ng anti-lock braking system. At of course, gumamit din po sila ng super wide tires, no. Pagdating sa likuran, ang sukat po niyan 130/70 by 17. Of course, diyan po ay tubeless at yung kanyang cast wheels, no. Ang ganda rin ng kanyang forma. Pagdating naman sa harapan, ang sukat naman 180/17. Siyempre, same with the tubeless tires, mga idol. Panalo talaga at talagang easy to maintain yung ating gulong pagdating po dito sa ating CBR 150R na to. Isa din sa maganda sa kanyang specs ay itong ating sukat para sa ating seat height. So marami nagtatanong, sino mas mataas, CBR ba o R15? Mas mababa po itong ating CBR 150R. Ang sukat po niyan ay 788mm. So ganun po ka baba yan. So sa ground clearance naman 151mm, medyo mataas na rin. At of course, pagdating sa kanyang fuel tank capacity,
12 liters mga idols. Kung 12 liters yan at ang ating consumption average po 41, ay malayo-layo na po ang mararating natin at hindi po tayo problema magpagas pa sa mga station. Siyempre kung long destination, mas less visit po tayo sa mga gas station dyan. Kung titignan nyo po yung design ng kanyang tangke, talagang kapit na kapit yung katawan mo dyan, lalo na kung yung takbo mo ay talagang pang racing style. So ganun kakastig to ang ating CBR 150R. So kung gusto nyo bilhin yan po ay may presyo na 159,900. Kita naman nyo idols yung kanyang muffler. Very sporty din yung kanyang design at meron pang aluminum end cap yan. At yung kanyang harapang bahagi, kita nyo yung kanyang shutter. Ordinary key lang po yan, pero meron siyang shutter lock para sa safety ng ating motor. Of course, mas maganda, meron din tayong alarm para dito sa ating CBR 150R. Medyo malaki din ang ating bayad dyan, dapat alagaan natin. Instrument panel, fully digital po at LCD yung ating panel na yan. So pagdating sa information, kitang-kita na natin lahat yan. Siyempre mga idols, hindi po papatalo itong ating bagong-bagong ilalabas dito ngayong Marso, ang bagong-bagong R15M version 4.0. 60th World GP ang kanyang magiging color version. Yan po ay may technical features na assistance lever clutch, dual anti-lock braking system, meron din siyang equipped na quick shifter, upshift only, at meron din po siyang traction control system. Of course, isa pa sa pagandang features niyan, equipped na rin po siya ng Yamaha Connect, yung kanilang smart Bluetooth connection. Pagdating sa engine, yan po ay 155cc displacement, liquid cooling, 4-stroke, 4 valves, single overhead camshaft, at yan po ay may 6-speed manual transmission at fuel injected din. Mga idols, ito po ay meron din siyang equipped na VBA or variable valve actuation, which is nag-activate yan pag medyo mabilis na yung takbo natin at mas mabilis pa at magandang performance niyan. Maximum power nito 18.4 HP at saka ng maximum torque 14.2 Newton meters naman para dito sa ating R15M. Top speed dito 150 km/h at pwede na ma-reach ang 0 to 100 km/h in 10.1 seconds only. At mga idols, kung titignan po natin yung specs na yan, mas lamang po sa HP ang ating R15M version 4.0. Pagdating naman sa torque, mas lamang naman sa CBR 150R because of the engine na double overhead camshaft po ang ating CBR 150R. LED lightings po, again, full LED po ang ating headlight, position light, daytime running light, at syempre signal light para sa ating R15 na to. So napaka-astig, napaka-illuminated at napaka-bright po ng ating ilaw pagdating sa ating YCF R15 na yan. Super astig mga idols. Siyempre sa safety, mas maganda nakitang-kita tayo sa daan. Pagdating sa frame, yan po ay gumamit ng Delta Box frame. Talagang napakatibay at very durable po ang ating R15 na yan. Sa kanyang suspension sa harapan, again, yan po ay inverted telescopic forks. Of course, yan po ay 41mm ang sukat. So ang ganda po ng handling at performance nitong ating suspension sa harapan pa lang. Sa likod naman, gumamit siya ng link type monoshock with a swing arm. Yung ating swing arm po, made of aluminum. Ganun po ka-lightweight yan at kaganda. Siyempre, mas maganda po yung ating agility at performance pagdating sa ganyang suspension. Front brake po nito, naka-hydraulic disc brake. Of course, yan po ay may 2-piston caliper at equipped po ng ABS. Sa likod, ganun din po, hydraulic disc brake with single piston caliper equipped with anti-lock braking system. Safety talaga tayo pagdating sa R15M version 4 po na yan dahil meron na siyang dual ABS. So sa mga riders na Pinoy dyan na hindi pa nakatry ng R15, ang kanyang seat height 815mm. So titignan po natin sa specs ng CVR, mas mababa po sa CVR dahil 788mm lang siya. Sa bigat naman, mas mabigat si R15, 140 kilograms po. Pagdating sa R15M version 4.0, pero pag sa R15 na standard, 137 kilograms lang yan. So sa specs na yan, mas ahead po ang ating CBR 150R, mas magaan po ang ating CBR na yan. Mga idols, kung gusto natin nyo pong bilhin itong ating bagong-bagong lalabas na R15M World GP Edition, again, ini-invite ko kayo na pumunta sa ating mga kaibigan na dealer dyan po sa Guanzon. Meron silang mga Yamaha stores dyan na pwede na kayo magpa-reserve or mag-down para makauna kayo. Kumbaga, kayo na yung maunang makakuha ng mga units na yan. Of course, kahit hindi pa dumadating yan, kung magpapa-down na kayo, para sure na kayo na po ang bibili niyan. Ganun lang naman yan mga idols.
At syempre alam natin limited edition po ito. So inaasahan po natin na hindi ganun karami yung mga units niyan. Pwedeng isa lang, dalawa lang lalabas para sa isang store. So mas maganda kung gusto nyo makabili kagad niyan dahil collection item po ito, magpa-reserve na tayo. Or mga idols, pwede kayo pumunta sa malapit na Yamaha store sa inyong location at magpa-reserve na kayo. And syempre mga idols, Boyd Salabarria po. Salamat sa inyong pagtangkilik. Again, road to 50k subscriber tayo. Sana naman po i-share nyo sa ating mga kaibigan at tropa para mas dumami pa ang ating subs. Mga idols, salamat po. Ride safe po lagi at stay healthy po. Ciao mga idols!